Hi Hi, everyone, I'm Precious and I'm Noe Domingo, and we're here to show you the step-by-step process of creating a game called Piano Piano Tiles. so let's get on with our video. Bye. So, hi everyone, I'm here again. I'm Precious Gold Being Kig, and today I'm going to show you the step-by-step process in creating our project application in Windows form that is called Piano Tiles. So, let's proceed na sa ating process, no? So, ang una natin gagawin is to create project file sa Windows form. So, I already done that. Andito na tayo. So, meron tayong isang default form. Ayan siya. Ito yung default form. So, as you can see, meron na siya agad na form 1. So, before we start, mag-create muna tayo ng class para sa ating object, which is yung tile natin. So, let's create a class. So, yun. Add, then, class. Then, pangalanan nating tiles. Okay, so meron na tayong class na tiles. So, first, ang gawin natin, ilagay natin yung properties ng ating tiles. So, as you can see, meron na agad siyang nilagay na suggestions. So, we're not going to use that muna because we are going to create our own properties. And ituturo ko sa inyo kung paano yun. So, let's start with our yung body ng ating tile. So, I want to use panel. Right. So, after that, after creating our properties, mag-create naman tayo ng another object para sa starting tile. So, itong starting tile, kapag pinindot yung tile na yun, tsaka mag-start yung buong game. Okay? So, kung naalala nyo yun, so gawin natin. Kapareha lang ng ginawa natin dito sa tiles, ganun din yung gagawa natin sa starting tile. So, yan. So, after creating that two objects, so meron na tayong dalawang object, yung tiles and yung start tile. So, after that, code naman natin yung behavior ng ating tile. So, ano ba yung behavior nun? Yung move niya ng mula sa taas pababa. Okay? So, ilagay na natin yan. So, dito gumawa ako ng bool data type. So, bakit? Kasi dito gagamitin ko to para ma-determine kung nag-start na yung ating game. Like, pag na-click na yung start, itong start tile, ibig sabihin, lalabas na to, magiging doon na siya. Kaya ko siya ginawa. So, continue tayo. Next naman is yung timer. So, dito sa timer, dito naman papasok yung movement ng ating time. So, as you can see, gumawa ako ng prompt na kinol ko yung ating movement time kapag nag-start na yung game, like pag na-click na to. So, dito sa loob ng movement timer, lalagay natin kung i-code natin yung movement ng ating tile. So, let's give it.
So, itong 705, ito yung ating, ito yung size ng ating form. Kaya 705 yung nilagay natin. Yan. So, after natin magawa yung ating behavior sa paggalaw ng tiles natin, gumawa naman tayo ng behavior kung saan kapag click yung tiles is magdi-disappear siya. Okay? So, gagamit tayo ng event handler dito. So, let's continue. Ayan. So, that is all for our last na tile. So, ito lahat ng kanyang properties and behavior. So, ito yung property ng tile, na start tile, then yung movement niya, and yung event handler. Ayan. So, next, mag-proceed naman tayo sa form. So, kaganina, meron tayong default form. So, gamitin natin yan, which is ito. So, ang gusto kong mangyari sa form, maglalagay muna siya ng parang opening, no? Like, katulad na nakikita nyo sa mga game, mag-start muna, may option na mag-start or mag-close sa ating game. So, mag-add tayo ng button para sa ating form. So, as you can see, meron tayong tatlong button, yung start, yung exit, and yung help. So, let's move on sa ating code. So, ang gusto kong mangyari kapag pinindot tong buttons na to is may lalabas na another forms. Okay? So, start tayo sa menu dito. So, before that, gawa muna tayo ng form each button para ma-call natin siya. And then form. So, balik tayo dito sa code. Yan. Kapag pinindot yung help, i-call natin yung itong kanyang form. So, call natin this. Ayan. So, ito na yung kanyang code sa ating form 1. So, kapag pinindot yung help, show niya yung form, and sa start, and sa exit, mag-exit yung application. Now, let's proceed sa ating help form. Dito sa help form, lalagay tayo ng isang button para mag-exit yung, para bumalik siya sa previous form, which is itong form. Kaya ang ilalagay natin dito is yung instructions. So, pangalanan natin. Ayan. So, tapos na natin i-call yung form 1. Kapag pinindot yung back button, sabihin, babalik siya sa previous form, which is yung form 1. So, let's proceed. Punta naman tayo dun sa starting form.
dito sa starting form, maglagay tayo ng dalawang button. Para sa different difficulty ng ating game. So, may dalawa tayong difficulty, easy and medium, or level 1 or level 2. So, gawin natin. Ayan. So, after natin magawa yung dalawang button, gumawa naman tayo ng form each level. So, gawa tayo ng form. After gumawa ng form, i-call natin siya dito. Sa kanila ang button. Yan. So, tapos na. Let's move on naman sa susunod. Pumunta tayo dito sa easy form. Yeah. So, before tayo mag-code dito sa easy button, lagay muna natin yung kanilang, yung feature sa form. So, maglalagay tayo dito ng button para sa starting button, yung para sa starting tile, and yung menu button para kapag gustong mag-leave ng user dito sa level, pwede sila mag-leave, hindi nila kailangan tapusin yung game. So, let's create. Ayan. So, kasi ito yung start button natin. So, kapag in-start yan, pag pinindot yan, mag-start na yung whole game natin. Then, ito yung return button kapag gustong mag-leave sa level. Okay, so, i-initialize muna natin yan. Maglagay tayo ng code. Then, after that, maglagay na tayo ng properties ng ating easy form or i-call natin yung behavior. Ayan. So, after natin ma-initialize yung code kapag nag-menu, next natin gagawin is i-apply na natin yung object sa ating form, which is yung tiles. So, apply na natin siya. Tawagin natin yung tiles. And then, after that, i-call natin yung object sa loob ng timer. Yan, so magiging after that, maglagay tayo ng column para sa ating spawn. Like, dito sa form, yan, hatiin natin itong form na may 5 column dyan kung saan mag-spawn yung ating tiles. So, proceed tayo. Next, i-call natin yung, okay na yan. So, dahil nagawa na natin yan, makakall na natin yung tiles randomly dito sa ating method. So, ilagay na lang natin siya dito sa loob ng spawn tiles. So,
gumawa naman tayo ng list para sa pag-spawn ng ating object. So, gagawa tayo ng list para maka-track natin, ma-keep track tayo kung iilan na yung ating nasuspawn na tiles, no? So, gawa tayo ng list. Nating list of tiles. So, kaya ito siya nilagay, ilalagay natin siya dito sa spawn tiles. Ibig sabihin, kapag nag-spawn siya, i-add siya dito sa list ng tiles. Okay? Para ma-keep track natin kung ilan na yung tiles natin. And then, let's proceed sa maglagay tayo ng music sa ating form. So, punta tayo ng form natin. And then, dito tayo punta tayo dito sa toolbox. Then, right-click natin itong Windows form. Yan, right-click. Then, choose items. Yan. Lalabas ito. Select nyo itong COM, components. Then, scroll tayo dito sa baba. Piliin natin itong Windows Media Player. Check lang natin yan. Then, yan. Lagay natin siya dito sa ating form. Yan. So, nakita nyo, nandito na siya. And then, after natin siyang may lagay dyan, now let's proceed naman. Nilagay na natin siya sa form. Nilagay lang natin siya dun sa form pero hindi natin siya kinol. Okay? So, ilagay natin siya. Initialize natin. Axe. Yan, nandiyan na nakalagay. Axe window player. Dot. Play. State change. Then, gawin natin ng yan. So, after that, meron na tayong music. So, sa music natin, gusto natin sa Piano 6 magsisync siya, right? So, kailangan kapag lumalabas yung, pag nag-spawn yung tiles natin, is nakasync siya dito sa ating music. So, first, ang gagawin natin, hanapin natin yung volume peaks ng ating sound. So, after nyo ma-identify yung volume peaks ng ating song ninyo na mapipili ninyo, pwede kunin nyo yung milliseconds ng volume peaks, like kung saan yung beat ng inyong song. So, after nyo makuha yung milliseconds ng each beat, ilalagay natin siya sa list. So, gumawa ulit tayo ng list. Ayan. So, ilagay na lang natin yung volume peaks natin. Ayan. So, ito yung volume peaks ng ating song. So, ayan lang yung beats ng song namin. No? Maikli lang kasi yung song namin. 1 minute lang, kaya onti lang yung beats nila. Okay. So, after that, gawa tayo, mag-initialize tayo. Para ma-sync natin siya sa ating song. So, after that, ilagay natin yung music natin ilagay natin siya dito. So, dineclare lang kasi natin siya, pero hindi natin siya nilagyan ng song. So, lagyan natin ng song. Dito natin siya ilalagay sa start button click. Sabihin, kapag nag-start, pag pinindot nyo yung start, tsaka lang magpe-play yung song. So, ilagay natin. And so, I forgot. Ilagay muna natin sa ating form yung music. Okay, dito, punta tayo ng solution. Right-click nyo itong project nyo. Then, punta add, then, existing item. Yan. So, as you can see, nandito na sa Explorer natin yung MP3 natin. So, kapag nag-start na yung, pag na-click na tong start button, magsa-start na rin yung ating song. So, i-apply muna natin para gumana siya.
Yan, so na-initialize na natin yung music natin sa ating form. So, next, gumawa naman tayo ng prompt dito. Kapag na-click yung start button, ibig sabihin mawawala na siya sa form kasi hindi naman siya pwede mag-stay doon. So, yan. Sabihin, ini-start natin yung spawn tiles. Ibig sabihin ito, ini-start natin yung kanyang pag-spawn. Then, i-dispose natin siya. Start, btn, dispose. Yan. So, next, ang gagawin natin is gumawa tayo ng event handler kapag nakamiss ng tiles. So, gumawa na tayo ng data type. So, i-assign natin yung volume peaks dito sa ating sound. So, asan na yun? Saan yung ginagawa ko? Ayan, dito. Ayan. So, after natin nailagay yung mai-apply yung ating volume peaks doon sa sound natin, continue na natin yung code natin sa missed na tile. No? Kapag na-miss yung tile na event handler. So, proceed tayo. Ayan. So, para makitrack natin yung tiles, gumawa tayo ng data type dito. Ayan. Para every time na may nililist siyang tiles, sabihin, save siya dito. Okay? And then, balik tayo sa form. If date time now. Next, let's create method kung saan tatawagin yung game over. Ang ginagawa ko dito, as you can see, ginawa ko tong for loop. Ibig sabihin, ang gagawin dito, i-add yung, gumawa tayo dito ng spawn time. So, every time na may nadadagdag na tiles dito, is nalalagay din siya sa list. So, lahat ng nasi-save na tiles dito, i-store niya dito sa ating active tiles list. Sabihin kasi, ang ginawa natin dito, ang trabaho nitong active tiles list natin is para matrack yung tiles na nagsuspawn sa form natin. So, parang nabibilang niya and nalilist niya, okay? So, kaya ko to siya ginawa. So, next, gumawa naman tayo ng method para sa game over. And so, dito naman, tinatrack niyan kapag
na-list na siya, pag napunta na siya pag na-spawn siya, like dito nilagay natin, kapag na-spawn siya, ibig sabihin, bibilangin niya yung time kung gano'n na siya katagal nasa form. So, ang lagay natin dito is 1.5 second. So, kapag 1.5 second na siyang nasa form before siya mag-disappear, ibig sabihin, count na siya as missed tiles. Okay? So, I hope that's clear. Gumawa na tayo ang next natin gagawin is yung game over method. Yan, so nagawa na natin yung game over method, yung missed tile method natin. Let's proceed naman sa score event handler. So kapag na-click yung tiles, madadagdag siya sa score. So let's continue. Yan, so nalagay na natin yung labels. Now, ang gagawin naman natin is i-assign yung pag-identify if tapos na yung ating laro o yung game. Ayan, so dito natin siya ilalagay sa tiles. Since kapag na-click yung tiles, tsaka lang dun mailalagay yung score. So, code na natin. Ayan, so as you can see dito sa ginawa ko, after ko siyang i-assign sa label natin, is tinanggal ko siya dito sa ating active tiles count. So kapag na-click na siya, maaalis na siya doon sa list. So kaya ni-remove natin siya doon sa list. And also, pinastop natin yung movement ng active tiles since i-dispose na siya. Ayan, so next is yung game complete event handler naman. So gumawa tayo ng event handler kung saan kapag natapos na yung song, is automatic na magko-congratulate yung ating game. So, gawa tayo. I-assign natin siya dito sa ating media. So, if natapos na yung song, ibig sabihin, magsa-stop na siya. Okay, so, 8. Because yung 8, yung number 8, ibig sabihin, yung settings niya dito, default setting is kapag tapos na yung song. Okay, so kapag nag-end na yung song. So, 8 and hindi over. Stop natin yung spawn files. Then, gawa tayo ng method na another form para sa congratulatory form. Magko-congrats, show, congrats, form. And then, gawa na natin. So, kung naging over, meron congrats form. Yan, congrats form. Kasi natin
Yan, kung naalala niyo meron tayong may method tayo, gumawa tayo ng another form. And tawagin natin siyang game complete. Then dito sa game complete, meron tayong dalawang button, home and exit. And so after natin gawin yung form, i-call natin siya dito. Is Ayan. So, ito na yung complete code natin sa EC form. So, ito lahat siya. Yung volume fix, yung labels, and then yung prompt kapag complete na, then yung spawn tiles pag spawn, and then yung pag initialize ng score, then yung mga buttons. Ayan, pag nag-start din, game over, and congrats spawn. So, ganito lang din yung gagawin natin sa next form, which is yung med form. So, kukopyahin lang natin siya dito. Ang papalitan lang natin is ito. Ito lang ipapalitan natin. Yung song niya and volume fix niya. So, copy natin. So, after natin makopy yung sa med form, punta tayo dito sa tiles, ay ilagay natin ng image yung ating tiles. So, upload muna tayo. Punta tayo sa form. Upload tayo ng pictures.
So, that is all for my video. So, nakita nyo, yung mas na ginawa ko is naglagay ako ng designs sa ating form. And in-apply siya sa ating application. So, in the next clip, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ulit yung pag-apply or pag-upload ng music sa ating Windows form. So, just watch it. Okay, so for everyone's knowledge, I'm going to teach you again kung paano mag-upload ng ating music dito sa ating form. So, katulad, i-replay ko lang yung ginawa ko kanina. Una, punta tayo ng toolbox. And then, right-click nyo itong general. Then, choose items. And then, magpapakita yan sa inyo. Then, hanapin nyo itong COM components. And then, i-select nyo itong Windows Media Player. So, keep in mind lang na kapag gagawin nyo ito, make sure na nandun kayo sa form kung saan nyo ilalagay yung inyong music. So, example, dito sa easy form. Dito sa easy form na to, ilalagay yung music. So, dito siya mag-play. So, dito ko ilalagay. So, ulitin natin. Toolbox. Then, right-click ito, yung Windows form. Choose item. COM components. Ayan. Then, i-check nyo tong Windows Media Player. Then, kapag na-check nyo na, select nyo lang yung okay. Pero since nagawa ko na yung kaganina, ika-cancel ko na lang. So, kapag na-okay nyo na yun, may lalabas dito na ida-drag nyo kung saan nyo ilalagay ito. So, pwede nyo siya ilagay dyan. And then, kapag nailagay nyo na, punta kayo ng Solution Explorer. Pagpunta nyo ng Solution Explorer, right-click nyo tong project name ninyo. So, right-click, then, add. Add existing item. So, pag add nyo, hanapin nyo sa file nyo yung MP3 nyo. So, ito yung sa akin, ayan, Twinkle. So, nandito na yan siya sa file ko, kaya hindi ko na siya i-add. Pero kung yan yung, kung sa inyo, ganun ang gagawin nyo, search nyo lang, and then, select, add. And then, after nyo ma-add, puntahan nyo yung properties ng music nyo, which is ito yung sa akin, yung Twinkle kaganina. So, right-click nyo lang yan, properties, and then, make sure na ang option nyo dito sa copy to output directory is copy if newer. Kasi ang default niyan is itong do not copy. So, gawin nyo siyang copy if newer. So, in that case, pwede nyo nang magamit yung inyong music. And then, kapag na-upload nyo na yung music ninyo, pwede nyo na siyang i-initialize dito sa inyong code. So, gumamit ako ganitong apps Windows Media Player. Gumawa ko niyan ng event handler. And then, dito ko siya in-initialize. Ayan, sa pag-i-initialize naman, ganyan. Kunin nyo yung file name ng apps Media Player nyo, which is yung akin isa yan, player1.url, and then quotation nyo yung pangalan ng inyong music. So, ang pangalan ng music ko dito is Twinkle MP3. Kaya yan din yung nilagay ko dito. So, and always make sure na naka-play siya. And nasa sa inyo na kung gusto nyo ng 100 ang volume. Kaya ko siya in-initialize na 100 ang volume niya kasi ang default volume niya is 50 lang. So, para malakas yung volume and marinig agad, in-initialize ko siya ng 100 video. So, in the next clip, I will show you the final application ng aming project. So, bye!